Isang kababayan natin Pinoy sa Pilipinas nagreklamo sa BDO dahil kinuha daw ng BDO ang laman ng kanyang savings account dahil nagkaroon daw siya ng utang pero wala naman daw talaga siyang inuutang at kahit nga yung card ay hindi naman daw talaga niya ginamit. Siguro credit card ang tinutukoy niya. Yun, sir. Ayun, sir, automatic pa po talaga yun, sir. And once natin na may balance kayo, sir, and nag-close account na rin po, sir, direct na rin po yun, sir, na without prior authorization and notice, sir, na mag-auto deduct po talaga. Ayun nga yung problema, ma'am. Yung pinaka main concern ko dito, hindi ko naman nagamit yung card na yon. Paano nangyari na nagkaroon nga ako ng utang at kinuha nyo yung savings ko? Nang ganon-ganon na lang, di ba? Ayun yung pinaka main concern eh. Yung sinasabi nyo nga eh, sabihin natin may utang nga. Binawas nyo na lang ng ganon-ganon. Eh wala nga akong utang dun. Hindi ko nga nagamit yung card eh. Bakit kinuha nyo yung savings ko? Parang pinapatunayan nyo lang na hindi talaga safe yung mga depositor sa BDO. Yun nga, yan eh. Anong maitutulong ng BDO sa akin para mabalik yung savings ko sa BDO din? Diba ma'am? Kaya nga ako nagkaroon ng savings sa BDO tapos biglang mawala lang gano'n. So may mga inside job talagang nangyayari. May mga scammer talaga yan ma'am sa loob ng BDO. Sa totoo lang. So sana mawala yan. At ang gusto ko lang mangyari ngayon, magawan to ng report at ma-refund yung savings ko na nawala sa akin, ma'am. Tapos dyan, wala tayong ibang pag-uusapan. May email naman na yan. Nag-send na rin po ako ng email. Hinihintay ko yung feedback. Nag-reply ang BDO. Naghingi ng valid ID ko. Nag-reply na rin ako. So hinihintay ko yung feedback ngayon. Ano ng status? Kasi yung pera, kailangan ko eh. Ganito din ang karanasan ng isang kababayan natin sa Pilipinas din na pinadalhan siya ng credit card ng BDO kahit hindi naman siya nag-a-apply. At eto pa ang pinakamalupit, kahit hindi pa daw niya na-activate, ay may gumagamit ng iba kaya hindi rin may iwasan maisip ng marami na inside job talaga ito ng BDO. BDO ano to? Kagigising ko lang, may dumating na credit card. Hindi ako nag-a-apply ng credit card. Desisyon. Hindi ako natutuwa. Paano kapag basta-basta nagpapadala ng credit card sa bahay? Ganito ba talaga? Nagtrabaho din naman ako sa bangko pero ang credit card sa amin ina-apply. Kay BDO pinapadala. Ayoko ng credit card, sa totoo lang. Una, meron akong na-receive na email na meron daw akong credit card tapos ipapadala na lang daw, si-activate ko. The problem is hindi nga ako nag-a-apply ng credit card. Comment nga kayo guys kung same kayo. Ayan o, from BDO. Ano to eh? Platinum. Platinum to. Ayan o. Pangalan ko, Roldan Albaniel. Bakit? Credit limit, 265,000. Bakit kayo magpapadala ng credit card? Hindi man ako nag-a-apply ng credit card. Ito ang sinasabi ko sa BDO. Ano to? Una, nagulat ako may pinadalang credit card dito sa bahay nang hindi naman ako nag-a-apply. Nagulat na lang ako, may credit card na ako, BDO. Pangalawa, ito ngayon lang, hindi ko pa ito na-activate kasi nga, wala naman akong balak na-activate kasi nga, hindi mo ako nag-a-apply ng credit card ng BDO. Pero meron akong savings sa kanila. Ngayon, ayan, may gumagamit na ng credit card ko nang hindi pa na-activate, hindi pa na-activate ang gamit sa Google. Pinagagamit sa Google. Though, 60 pesos pa lang yan, 4 na 60 pesos. Pero nakakapagtaka, hindi ko pa na-activate to. How much more kapag na-activate ko na to? Baka maubos yung credit limit, Magkano ulit ng credit limit nito? 265,000. Baka mamaya. Sunod-sunod yan. Yung pop-up sa akin, 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos. May transaction daw ako sa Google.
60 pesos. Baka sabihin, napaka-choosy mo naman, napaka-ungrateful mo naman, privilege yung credit card. Hindi ko nga in-apply. Ano ko mga nabasang comment na gano'n nga daw si BDO. Nagpapadala ng credit card kahit hindi ina-apply. Pero depende ata kapag ka maganda yung yung cash flow sa account. Halimbawa may savings ka tapos may labas-pasok ng pera, ganyan. Automatic padadalahan ka kapag ka maganda yung... Tapos mayroong mga nagko-comment na, di kung ayaw mo, di wag mong i-activate. O tignan mo, hindi ko pa nga na-activate to ha. May gumagamit na ha. Ang arte mo naman, di wag mong i-activate. Oh, anong nangyari? Tsaka, lang, kumbaga perwisyo lang, hindi, imbis na wala akong iniintindi, o magtatawag ako sa customer service ngayon, kaya pupunta ako sa branch, di ba? Abala. Huwag kasi magpapadala ng credit card kapag hindi naman ina-apply. Alam ko maraming gusto mag-credit card, tapos minsan hindi pa na-approve kasi yung requirements. Siguro yung magandang approach na pwedeng gawin dito ng BDO kapag ka nakita nila sa system na si client is pre-approved or kaya pre-qualified sa credit card, ganito gawin nyo ha, tawag kayo sa kliyente. Total nakita nyo naman information ng mga clients, o ganito tawag kayo. Halimbawa, hello Sir Roldan, this is from BDO gantong branch. Sir, inform lang namin kayo na you are pre-qualified or pre-approved sa credit card. Tapos sabihin yung credit limit. Sir, kung gusto mong i-push natin tong credit card ninyo, since pre-approved naman to, hindi nyo na kailangan magsabit ng mga requirements, ganyan. Punta na lang po kayo sa branch of account ninyo or sa pinakamalapit na branch sa inyo para po ma-process natin yung credit card ninyo. Wala na po itong requirements, sir, ha? Ganon, hindi yung basta-basta nyo pinapadala sa bahay, magbulot na lang yung tao. Pagdating sa bahay, may credit card na sa... Paano kapag ka nagkamali kayo ng deliver sa bahay? Naka-LBC pa. Punta na ako ngayon ng BDO branch kasi babe, sorry for the word up, putang ina kasi na itong security ng BDO na to eh. Babe, naiinis ako. Ngayon, ngayon lang, ito, ginagamit na naman ang credit card ko na hindi pa na-activate. Sa mga hindi pa nakakapanood ng una kong video, pagdating ko sa bahay, merong credit card. Credit card na hindi ko in-apply, tapos hindi ko in-activate kasi nga, ayoko naman. Now, the second day, ginamit yung credit card na hindi pa na-activate sa Google. 4 na beses sa Google. Sunod-sunod yun, 4 na beses. Kinabukasan, same ulit, ginamit ulit sa Google, yung credit card na hindi pa na-activate. Ngayon, pagkagising ko, ito, ayan, 10,200 na naman, be. Hindi pa activated to, ha? O baka sabihin nyo, baka may na-click kayong link. Hindi ako bobo. Inaalam ko yung shit na yan, link na yan. Nag-work nga ako sa bank, di ba? 4 years ako sa bank, almost 4 years. Alam ko yan. Tsaka, nakakapagtaka, hindi pa to activated, ha? Pwede siguro kung activated na to. Naiinis ako. Hindi pa ako nakakapagkape, nabubisit ako. BDO to? Di ba? Akala nyo parang hassle-free, convenience sa kliyente nyo dahil, matutuwa ang kliyente nito kasi dahil hindi na siya, mag-apply ng credit card, papadala lang natin. Tanga, hindi! Sobrang laking abala. Katulad nito, ang dami kong gagawin. Pero pupunta ako sa branch kasi ireklamo ko to kasi ginagamit yung credit card na hindi pa activated. Bullshit. Ang ina. Nakakagigil, nakakainis. Kung hindi lang talaga, nag-open lang naman ako ng account sa BDO dahil yung property na nabili ko is kailangan BDO yung account kasi doon siya dinedebit. Kasi kung wala ba, hindi naman ako mag-open ng BDO eh. Dati na ako may BDO, kininos ko lang eh. Nakakainis, nakakagigil. Tignan nyo to ha, chinap-chap ko na yung credit card ko sa BDO. So wala na to, pumunta ako sa branch kanina, pinakancel ko. Tapos nakita nga nila na merong mga unauthorized na transaction. Pero hindi naman ako pinagbayad kasi nga fraudulent daw. Fraud yung nangyari. So ganito. Di cancel na siya. Kung wala na pong gantong mga transaction na papasok dito after netong call na to. Wala. Pagka-uwi ko tad, ayan. Pero 0-0 na. Kasi wala na siya makuha eh. Kasi nga, na-cancel na siya. Pero ang nakakapagtaka bakit nakakapag-access pa rin? Anong klaseng security meron video? Ngayon, ayan. As in ngayong gabi, meron ulit. Ayan. 0 ulit yung nakukuha. Kasi nga, wala na siya makuha. Pero, bakit nakakapag-access pa rin at may pumapasok pa rin sa number ko na gantong klaseng messages na ginagamit yung credit card? Kasi dapat mag-invalid na to eh. Yung credit card number na to eh. Kung hindi na talaga siya nag-i-exist. Tapos, ang nangyari pa, after kong
pa-cancel ng credit card sa BDO, pagkapasok ng sasakyan, hindi ko ma-open yung BDO online banking ko. Deleted yung online banking ko. Di ko alam, baka may connected sa pag-cancel ko ng card. Pero hindi naman, imposible naman kasi card lang naman. Hindi ko ma-open yung online banking ko. Deleted. Ito yung email. Pero regarding doon sa mga unauthorized transactions doon sa card ko na pinagagamit sa Google, sa Paymaya na 10,200, hindi naman ako single kasi nga fraud daw yung nangyari. Tsaka hindi pa activated yung card. Pero yun na nga, hindi pa nga activated yung card. Pero bakit may mga ganong klaseng transactions na? Tapos tinanong ko nga din kanina kung bakit nagpapadala si BDO ng credit card nang hindi naman ina-apply. Ang sabi sa akin, kapag ka-eligible daw si client for credit card, siguro depende nga sa cash flow ng account kapag ka maganda yung, di ko alam. Basta pag eligible daw si client, ganun daw nagpapadala daw. Antayin nyo mag-apply. Antayin nyo mag-apply. Kasi katulad ba, sobrang hassle. Imbes na marami pang magawa buong maghapon, hindi, poproblemahin mo to, unahin mo to. Kasi syempre lang, pag magtuloy-tuloy to, diyan laki mong babayaran. Tapos ang dami nang nagsisipaglabasan, nagsisipag-message, nagsisipag-comment dyan na same ng senaryo sa akin, ginagamit din sa Google, meron 23,000, meron 25,000, meron 50 plus 1,000. Tapos yung iba nasa abroad pa, hindi nila makontak kasi nga hindi daw sumasagot si BDO. O, di ba? Ano yan? Tapos yung mga nagko-comment na baka daw inside job to, hindi ko naman, nahiya naman ako itanong, baka inside job po itong mga ganito. Kasi nga, as a former bank employee, parang masakit naman yung support namin na harap-harapong sa inside job. I know the feeling, kaya hindi ko naman siya bringing up na baka inside job itong mga ganitong klaseng atake. Oh, habang nag-video ako, ayun, may nag-pop up na naman. Video ulit, naka US dollar. Ipa-plus ko. Ayan, bagong-bago habang nagtitik ako ng video na to. Di ba? Bakit? Wala na nga eh. Dinurog ko na nga eh. Na-cancel na nga tong credit card. Ayan, kaka-pop up lang. USD naman. Pero 0-0. Kasi nga, wala nang laman to. Pero bakit pa merong ganito kung cancelled na to? Tapos yung online banking ko, hindi ko din ma-access. Ano ba? Antayin ko talaga matapos yung auto-debit sa account ko. Tatapusin na to account ko sa BDO. Kailangan ko lang kasi talaga ng BDO kasi nga yung property ko na binili, kailangan BDO account. Yun lang naman kung ba't ako may BDO na account. Wala, tsaka wala akong malaking pera dyan. Dinedebit din yan. Kaya wala. Sobrang lakas talaga ng amats ng BDO. Di ba naalala ninyo, gumawa ka ng content regarding doon sa credit card. Pina-cancel ko na siya. Kinat ko na, pinutol-putol ko na yung credit card. B, ngayon may OTP na naman na yung credit card na yon is ginagamit na naman sa Lazada 11,700. Eh, paano? Wala na akong credit card, di ba? Wala na yan eh. Ba't may mga, actually hindi lang yan, meron pa. May mga transaction pang pumapasok na nagsasend sa akin ng OTP. Bakit? Tsaka nga, di ba, hindi yun activated. Hindi pa yun na-activate. Pero nga, may pumapasok. Bakit BDO to? Bakit ganyan yung system? O baka sabihin nyo, baka naman may tumawag na naman sa akin from head office, sir, baka ganyan. Yun na nga, bakit nga may gantong klaseng transaction sa credit card na canceled na, hindi activated, pero may mga transaction na ganito. Doon hindi pa naman siya napopush kasi nga kailangan ng OTP, pero bakit? From head office, BDO, tawag ulit kayo sa akin, may tatanong ulit ako sa inyo. Alam, kapag dating sa withdraw, daming tatanong na saan gagamitin, bakit ganyan, anong purpose, pera mo naman yan. Pero sobrang bilis naman ng system ninyo. Tsaka meron akong nakasalubong isang araw, naka-uniform ng BDO. Ma'am, hindi man ako galit sa inyo, ma'am, na parang alam kong kilala niya ako, nakita niya siguro ako dahil kinantin ko yung video. Alam kong meron siyang galit sa akin. Hindi man galit, parang hindi man ako galit sa inyo, ma'am, sa mga empleyado, sa sistema po ng ng bangko ninyo, sa system mismo, sa security. Yan lang naman. Bakit to? Bakit may ganyan na naman, be? Ano ba? Video na talaga. Hindi ko inaano yung video Pero bakit? Hindi na safe talaga. Dapat mapagtuunan din ng pansin ng ating gobyerno ang issue na ito dahil hindi na ito biro at hindi rin pinupulot ng mga kababayan natin ang pera na hinuhulog or iniipon sa BDO. Dahil bakit ganun lang kadali nila makuha ang pera ng isang kliyente nila
pero wala namang napapanagot.